Nagulat ang lalaki noong marinig nito ang pangalan ni Fang Ping mula kay Tan Shenping. Ito raw pala ang estudyante na nakakuha ng pinakamataas na vitality score sa buong Ruyang City. Nakilala naman ni Tan Shenping ang lalaki at tinawag niya itong Vice Chief Zhang. Sinabi ni Tan Shenping na nakita niya nga raw na papunta na rin doon ang iba pang mga miyembro ng Criminal Investigation Bureau. Mukhang hindi nga lang daw isang ordinaryong panggugulo ang insidente na nangyari ngayon. Sumagot si Vice Chief Zhang nang tama raw si Tan Shenping, hindi nga raw ito ang unang beses na inatake ng grupong ito ang mga estudyante na naghahangad na maging isang martial artist. Masasabi niya nga raw na talagang sagad sa buto ang galit ng mga ito sa mundo ng martial arts. Para nga raw sa mga ito ay walang karapatan na magkaroon ng mataas na antas ng pamumuhay ang mga martial artist lalong-lalo na yung mga hindi naman napapasabak sa labanan. Halos karamihan nga raw sa miyembro ng mga ito ay mga ordinaryong tao kaya naging pangunahing target na ng mga ito ang mga estudyante na nagtatangka palang maging isang martial artist. Sinabi ni Vice Chief Zhang na hindi nga raw nila inasahan na maglalakas ng loob ang mga ito na gumawa ng gulo sa mismong pinagdausan ng martial arts exam. At mas lalong hindi raw nila inasahan na isa ring martial artist ang isa sa mga ito. Nagulat si Tan Shenping noong marinig nito na may kasama palang martial artist sa grupo ng mga nanggulo. Itinuro ni Vice Chief Zhang ang bangkay ng babae na umatake sa ating bida, sinabi niya na ito nga raw ang tinutukoy niyang martial artist. Sinabi ni Tan Shenping na mabuti na nga lang daw pala at dumating agad doon si Vice Chief Zhang. Kung nagkataon nga raw ay baka nawalan na ng isang mahusay na genius ang kanilang Ruyang City. Napaisip ang ating bida kung bakit nga raw sa dinami-rami ng estudyante doon ay siya pa mismo ang inatake ng isang martial artist. Paano nga raw kung hindi lang ito nagkataon, paano nga raw kung muli na naman siyang malagay sa ganoong klase ng sitwasyon? Nainis si Fang Ping dahil nalagay na nga raw agad siya sa isang matinding panganib kahit na hindi pa naman daw talaga siya nagiging isang ganap na martial artist. Paano pa nga raw siya magiging isang grandmaster kung napakaaga niyang mamamatay? Lumapit ang isang lalaki at sinabi sa kanilang vice chief na lahat daw ng mga miyembro ng World Creation Cult ay nahuli na nila, 3 araw sa mga ito ay kinailangan pa nilang patayin. Sinabi rin ito na 20 araw sa mga estudyante ang nagtamo ng matinding pinsala, at 6 araw sa mga ito ay nabalian ng mga buto. Nagulat si Vice Chief Zhang noong sabihin ng kanyang tauhan na marahil daw ay hindi na makakapasok ng Martial Arts University ang mga estudyanteng ito. Sinabihan ni Tan Shenping si Vice Chief Zhang nang intindihin na raw muna nito ang mga bagay na may kaugnayan sa grupo ng kulto. Ipaubaya na nga lang daw nito sa kanilang Department of Education ang pagpapakalma sa mga naapektuhang tao. Noong makaalis na si Vice Chief Zhang ay tinanong na ulit ni Tan Shenping si Fang Ping kung ayos lang ba raw ito. Binigyan niya rin ang ating bida ng tissue para maalis nito ang dugo na kumalat sa mukha nito. Sinabi rin ni Tan Shenping na hindi niya raw alam ang isasagot niya kay Wang Jinyang kung nagkataon na nasaktan si Fang Ping. Habang inaalis ni Fang Ping ang dugo sa kanyang mukha ay tinanong nito si Tan Shenping kung maaari ba raw siya nitong turuan ng mga martial arts technique. Tinanong ni Tan Shenping ang ating bida kung bakit daw gusto na agad nitong mag-aral ng mga teknik na panglaban. Sumagot si Fang Ping at sinabi na dahil daw gusto na niya raw agad maging malakas. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida na kapag daw naging isa na itong martial artist ay tuturuan rin naman daw ito sa papasukan nitong Martial Arts University. Pero ang pagsasanay nga raw ng mga martial arts technique ay hindi masyadong magagamit sa ganito kapayapang mundo. Napaisip si Fang Ping kung ano raw ang ibig sabihin ni Tan Shenping. Napanood nga raw niya kung paano ginamit ni na Grandmaster Ma at Taimo ang kani-kanilang martial arts technique. Maging ang Vice Chief ng Criminal Investigation Bureau at ang babae na umatake sa kanya ay gumagamit din ito. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida nang wag daw itong masurpresa. Sa totoo nga lang daw ay dumarami na ang bilang ng mga martial artist na hindi na nagsasanay ng mga martial arts technique. Ang tanging ginagawa na nga lang daw ng mga ito ay pinapatibay ang kanilang mga buto at pinapataas ang kanilang mga vitality. Sinabi rin ni Tan Shenping na hindi na raw masyadong mapapakinabangan ngayong panahon ang mga martial arts na itinuturo noon. Naroon naman daw ang mga organisasyon na gaya ng Criminal Investigation Bureau para solusyonan ang mga nangyayaring insidente. Marami ng araw ngayon ang nagnanais na maging martial artist para lang magkaroon sila ng magandang propesyon at trabaho.
Mas gugustuhin pa nga raw ng mga itong ipaubaya na lang sa mga opisyal ang pakikipaglaban kaysa sa ilagay nila sa panganib ang kanilang buhay. Sinabi ni Tan Shenping na linisin daw muna ni Fang Ping ang katawan nito at ikukuha niya raw ito ng bagong uniforme. Ihahatid na niya rin daw ito pauwi para mabisita na rin niya ang mga magulang nito. Napaisip ang ating bida kung talaga nga bang ang karamihan sa mga martial artist ay hindi kasing lakas at kasing husay na gaya ng inaasahan niya. Tinawagan ni Fang Ping si Wang Jinyang pero hindi niya ito makontak. Tatanungin pa naman daw sana niya ito ng mga bagay na may kaugnayan sa pagiging isang martial artist. Tinanong ni Tan Shenping ang ating bida kung tinatawagan ba raw nito ang mga kapamilya nito. May biglang naalala si Tan Shenping matapos nitong makita na may hawak na cellphone si Fang Ping. Hanggang sa bigla na lang tumunog ang cellphone ng ating bida. Doon ay nabasa niya na ipinadala na sa kanya ni Tan Shenping ang pera na parte ng kanilang usapan. Naisip ni Fang Ping na dahil nga raw naging busy siya sa exam ay halos nakalimutan na rin niya ito. Hindi niya nga raw inasahan na ibibigay na agad ito sa kanya ni Tan Shenping at Chief Jin. Sinabi ni Tan Shenping na dahil nga raw maganda ang vitality physical assessment ng ating bida, ibinigay na nga raw agad nila ng maaga ang hiningi nitong kondisyon. Pinayuhan din ni Tan Shenping si Fang Ping nang wag na raw itong malungkot dahil maganda nga raw ang ipinakita nito. Sinabihan niya rin ang ating bida nang makipag-bro fist nga raw ito sa kanya. Malaki nga raw ang tiwala niya na malayo ang mararating nito sa hinaharap. Tinapik ni Fang Ping ang kamao ni Tan Shenping at pinagyabang na tama nga raw ang mga sinabi nito. Naisip ni Tan Shenping na talagang si Wang Jinyang nga raw ang nagturo sa ating bida. Parehas nga raw ang mga itong may mataas na ambisyon. Naisip ni Fang Ping na maswerte nga raw siya at nagawa pa niyang mabuhay matapos niyang masangkot sa grupo ng isang kulto. Kailangan na nga raw niyang umusad para sa hinaharap dahil wala na rin namang magbabago kung iisipin pa niya ito. Pinaputok ni Fang Yuna ang hawak nitong party popper noong may magbukas ng kanilang pinto. Kasama ang kanyang ina at ama ay sabay-sabay ng mga itong binati si Fang Ping sa pagiging first place nito sa natapos na vitality physical assessment sa kanilang buong lungsod. Humingi ng pasensya si Tan Shenping kung nasira niya raw ang pagbati ng mga ito. Nagtaka naman ang tatlo kung sino ang lalaki na kaharap nila ngayon. Matapos lang ang ilang segundo ay dumating na rin si Fang Ping. Natuwa ang tatlo noong makita ng mga ito na naroon na nga ang ating bida. Kinabahan ng tatlo noong ipinakilala na ni Fang Ping ang naghatid sa kanyang si Tan Shenping, sinabi niya na ito nga raw ang Vice Chief ng Department of Education ng kanilang Sun City. Agad na inasikaso ng mag-asawa ang kanilang dumating na bisita. Ibinulong ni Fang Yuna na nakakahanga nga raw ang kanyang kuya, talagang ang Vice Chief pa nga raw ng Department of Education ang mismong naghatid dito. Sumagot naman si Fang Ping nang maging siya nga raw ay hindi niya rin alam kung bakit ito naroon. Tinawag ni Tan Shenping ng Brother Fang ang ama ng ating bida at sinabi na pasensya na raw kung hindi niya naipaalam ang kanyang pagbisita. Sumagot naman si Fang Mingrong nang okay lang naman daw ito sa kanila. Binanggit ni Tan Shenping na nakapagkalap ng araw ng impormasyon ang kanilang Department of Education tungkol sa pamilya ni Fang Ping. Alam nga raw nila na hindi biro ang ginawa ng mga ito para masuportahan ang dalawa ng mga itong anak. Sinabi ni Tan Shenping na kung papayag nga raw si Fang Mingrong ay gusto niya sana itong kuhanin bilang security guard ng kanilang Department of Education. Ang buwanang sweldo nga raw nito ay 5,000 yuan at bukod pa raw doon ang pabahay at iba't ibang klase ng benepisyo. Nagulat si Fang Mingrong sa taas ng sweldo sa inaalok ni Tan Shenping na trabaho. Natuwa si Fang Yuna para sa kanyang ama, hindi na nga raw nito kakailanganing magpakapagod pa gaya ng dati. Pinayuhan ni Fang Ping ang kanyang ama nang tanggapin na nga raw nito ang inaalok ni Vice Chief Tan. Pumayag na rin agad si Fang Mingrong dahil ayaw nitong palampasin ang isang napakagandang oportunidad. Nagpaalam na rin agad si Tan Shenping para makapag-family bonding na raw ang buong pamilya. Nagpresenta ang ating bida na siya na raw ang maghahatid kay Tan Shenping palabas ng kanilang pinto. Habang nag-uusap ang tatlo sa naging pagbisita ni Vice Chief Tan ay kinukutsaba naman ito ni Fang Ping. Tinanong ng ating bida ang kanyang ama at ina kung wala ba raw ang mga itong gagawin bukas. Sumagot ng oo si Fang Mingrong at tinanong ang ating bida kung bakit daw nito natanong.
Sinabi ni Fang Ping na may bahay nga raw na ni-reward ang Department of Education para sa kanilang pamilya, bukas nga raw ay maaari na nila itong tingnan. Hindi makapaniwala ang tatlo sa balita na binanggit ng ating bida. Mangha-mangha si Fang Yuna sa laki ng bago nilang bahay. Umakyat agad ito ng hagdan para tingnan ang kanilang second floor. Sinabihan naman ni Liu Yin ang kanyang anak nang magdahan-dahan lang daw ito sa pag-akyat. Sinabi ni Fang Mingrong na sa buong buhay daw niya ay ngayon pa lang siya nakakita ng isang regalo sa anyo ng isang malaking bahay. Idinagdag pa ni Liu Yin na maging ang mga kagamitan nga raw nito ay mukhang mamahalin din. Tinanong ni Fang Mingrong ang ating bida kung talaga nga bang ibinigay ito sa kanila ng Department of Education. Nagulat si Fang Ping sa biglaang pagtatanong ng kanyang ama. Napaisip siya kung aaminin ba raw niya na siya talaga ang bumili ng bahay na ito. Nangangamba rin siya na baka nga raw napakahirap talagang tanggapin ang ginawa niyang istorya. Pero agad ding nawala ang kanyang pangamba noong makita niya ang tuwa ng kanyang mga magulang noong makita ng mga ito ang LCD TV na pinakasikat ngayon sa merkado, mukhang natanggap ng araw agad nila ito. Para hindi siya mabuko ng kanyang mga magulang ay pinaalalahanan niya ang mga ito nang huwag daw ng mga itong ipapaalam sa iba na niregaluhan sila ng bahay ng Department of Education. Wala namang naging problema sa mag-asawa dahil alam nga raw nila na kailangan nila itong isikreto. Tumayo ang mag-asawa noong marinig nila ang pagkamangha ni Fang Yuna noong makakita ito ng hardin sa itaas. Ibinalita ng lalaking reporter na may naganap daw na lindol nito lang hapon na umabot ang lakas sa magnitude 8.0. Hanggang ngayon daw ay nararamdaman pa rin ng ibang lugar ang aftershock at marami ng araw ngayong kabahayan ang nawasak. Naalala ni Fang Ping na ito nga rin daw ang malakas na lindol na nangyari noong nakaraang buhay niya. Iniulat ng tagapagbalita na 3 raw ang namatay, 73 ang nasugatan at 1 raw ang nawawala ng dahil sa nangyaring paglindol. Naisip ng ating bida na sa natatandaan nga raw niya ay higit na mas marami noon ang bilang ng mga nasaktan at namatay. Napaisip siya kung kaya ba raw ito na bago ay nang dahil sa lakas ng mga martial artist. Binanggit ng tagapagbalita na maaga raw na nakalikas ang karamihan sa mga tao nang dahil sa ibinigay na babala ng mga grandmasters. Ngayon nga raw ay patungo na rin ang iba pang mga martial artist para iligtas ang mga tao na naapektuhan ng lindol. Naisip ni Fang Ping na mukhang malaki pa rin daw ang pakinabang ng mga martial artist salungat sa sinabi sa kanya ni Tan Shenping. Malaki nga raw ang naging tulong ng mga ito para mailigtas ang buhay ng ibang mga tao. Naisip din ng ating bida na ngayon nga raw na nakatungtong na siya sa mundo ng martial arts ay wala na raw itong atrasan pa. Wala nga raw siyang dapat ipag-alala basta ipagpatuloy niya lang ang kanyang pagpapalakas. Nagulat si Fang Ping noong bigla itong makatanggap ng tawag mula kay Wang Jinyang. Agad niya itong tinanong kung ayos lang ba raw ito, ilang araw na niya nga raw itong tinatawagan pero hindi niya ito makontak. Sumagot si Wang Jinyang nang ilang araw na nga raw siyang gumagawa ng misyon sa labas, hindi niya raw dinala ang kanyang cellphone para hindi ito makaabala sa kanya. Pinagpatuloy ni Wang Jinyang ang pagsasalita at pinuri ang ating bida sa pagkakakuha nito ng 149 Cal Vitality Score. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi niya raw ito magagawa kung hindi dahil sa tulong nito. Sinabi ni Wang Jinyang na siguro naman daw ay hindi lang siya ilang beses na tinawagan ng ating bida para marinig ang kanyang pagbati. Ano nga raw ang kailangan nito sa kanya at bakit makailang ulit siya nitong tinawagan? Sumagot si Fang Ping na sa totoo nga lang daw ay ilang araw na ang nakakalipas noong matapos siya sa elementary stage ng bone forging at ngayon nga raw ay lumampas na sa 150 cal ang kanyang vitality. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung balak na ba raw nitong mag-breakthrough para maging isang ganap na martial artist. Sumagot si Fang Ping nang hindi pa raw siya nakahanda ngayon lalo na't bumagal na rin ang pagtaas ng kanyang vitality. Kaya niya nga raw ito tinatawagan ay para tanungin ito tungkol sa mga martial arts technique. Gusto na nga raw sana niyang matuto ng mga martial arts technique pero wala nga lang daw gagabay sa kanya. Sinabi ni Wang Jinyang na talagang napaka-importante raw na matutunan ang mga martial arts technique, pero hindi pa nga raw ito ang tamang oras para pag-aralan ito ng ating bida. Ang 150 cal nga raw ang minimum na vitality ng mga tao na gustong mag-breakthrough sa pagiging isang martial artist. Pero mas maganda nga raw kung hindi agad ito madaliin, mas mabuti nga raw na ipagpatuloy muna ng isang tao ang pagpapataas ng vitality dahil malaki ang magiging tulong nito sa hinaharap.
Mas mabilis nga raw na mapapatibay ng isang tao ang mga upper at lower limbs nito kapag may mataas ito na vitality bilang pundasyon. Sinabi ni Wang Jinyang na bukod daw sa mahigit na sa 150 cal ang vitality ng ating bida ay nakumpleto na rin ito ang first bone forging. Kapag nga raw mas pinagtuunan ni Fang Ping ang pagsasanay ngayon ng mga martial arts technique ay magsisisi lang ito pagdating ng araw. Kung gusto nga raw nitong maabot sa hinaharap ang mga pinapangarap nito ay mas mabuti na patibayin na muna nito sa padalawang pagkakataon ang mga buto nito. Nagulat si Fang Ping sa payo na ibinigay sa kanya ng kanyang brother Wang. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung nararamdaman na ba raw nito na bumabagal na ang bilis ng kanyang bone forging, agad naman na sumagot si Fang Ping ng oo. Pinayuhan ni Wang Jinyang ang ating bida nang maaari nga raw itong bumili ng body strengthening liquid. Kapag nga raw bumabad dito si Fang Ping ay mas bibilis ang bone forging speed nito. Nagtanong ang ating bida kung ano raw ang bone strengthening liquid, bakit nga raw hindi pa niya ito naririnig noon. Sumagot naman si Wang Jinyang nang normal lang daw ito lalo na't ang mga tao lang na may mataas na vitality at natapos na sa unang bone forging ang gumagamit nito. Kakaunti nga lang daw ang mga tao na nakakaabot ng requirements para magamit ito kaya hindi talaga ito mabibili sa loob ng Sun City. May biglang iminungkahi si Wang Jinyang, kukuha nga raw siya ng ilang body strengthening liquid sa kanyang school para maipadala kay Fang Ping. Ang 3 bote nga raw nito ay nagkakahalaga ng 500,000 yuan, ipadala na nga lang daw ng ating bida sa kanyang bank account ang ibibigay nitong bayad. Makikipagnegosasyon pa sana si Fang Ping kay Wang Jinyang pero bigla na lang siya nitong binabaan ng telepono. Naisip ng ating bida na akala nga raw niya ay ibibigay ito sa kanya ni Wang Jinyang ng libre. Mukhang kailangan na nga raw niyang gamitin ng tama ang kanyang oras para mas masulit niya ang magagastos niyang pera. Mas lalong pinagbuti ni Fang Ping ang kanyang pagsasanay noong matanggap na niya ang body strengthening liquid. Gumagawa pa siya ng listahan para wala siyang masayang na oras. Kinalimutan na muna niya ang pagnanais na matuto agad ng mga martial arts technique at sinunod ang payo ni Wang Jinyang. Sa ngayon ay naging kabisado na ni Fang Ping ang mga postura mula sa kanyang mga hawak na libro. Dahil doon ay naging mas madali na rin sa kanya na mapatibay ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumalakas ang ating bida. May 1 buwan na rin ang nakalipas simula nang sundin ng ating bida ang payo ni Wang Jinyang na gumamit daw siya ng body strengthening liquid. Naisip ni Fang Ping na sa kombinasyon nga raw nito at ng kanyang system ay umabot na ngayon sa 170 cal ang limitasyon ng kanyang vitality. Gumastos nga raw siya ng 500,000 yuan sa pagbili ng 3 bote ng body strengthening liquid pero pinresyuhan nga raw ito ng kanyang system ng 600,000. Kumita pa nga raw siya ng 100,000 wealth value nang dahil sa tamang pagpepresyo ng kanyang system. Ang mga pills nga raw na nahawakan niya noon ay pinipresyohan lang ng kanyang system ng 2/3 ng market price. Ibig sabihin nga raw noon, ang 3 bote ng body strengthening liquid ay maaaring umabot ng 900,000 yuan, sa presyo na 300,000 yuan sa kada isang bote. Bigla na lang tumawa ang ating bida noong may mapagtanto ito. Mukhang ang pagbebenta nga raw ng mga pills ang pinakamagandang paraan para mabilis siyang makaipon ng wealth value sa kanyang system. Kumatok si Fang Yuna at sinabihan ng kanyang kuya ng ilang oras na nga raw itong nanliligo, lumabas na nga raw ito ngayon at kailangan na niyang magbanyo. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kapamilya nang hindi nga raw siya makakapagtingin ng resulta nang dahil sa pangsisiksik ng mga ito. Sinabi ni Fang Mingrong na naroon nga raw silang lahat para magbigay ng suporta. Kinakabahan ng ating bida kaya nagpresenta na si Fang Yuna na siya na raw ang titingin sa resulta nito. Ipinadikta na lang niya sa kanyang kuya kung ano ang mga kailangan niyang ilagay. Nagtanong si Fang Mingrong kung posible na ba raw na makapasok si Fang Ping sa isang normal na martial arts university sa resulta na nakuha nito. Pinaliwanagan ni Fang Yuna ang kanyang mga magulang nang kahit pa nga raw pumasok ito sa 2 major martial arts university ay hindi ito magkakaroon ng problema. Sabay-sabay na binati si Fang Ping ng kanyang mga kapamilya, proud nga raw silang lahat sa resulta na nakuha nito. Tumawag ang mga kaibigan ni Fang Mingrong para magpaabot ng kanilang pagbati. Kausap naman ni Fang Yuna ang kanyang katropa na humihingi ng pirma ng kanyang kuya, sinabi niya na wala nga raw problema kahit 10 pirma pa ang hingi nito.
Natuwa si Fang Ping dahil mukhang masayang-masayang araw ang kanyang mga kapamilya nang dahil sa kanyang nakuhang resulta. Napaisip ang ating bida kung sino raw kaya ang nag-text sa kanya. Nanggaling pala kay Wang Jinyang ang mensaheng ito, inaaya niya ang ating bida na makipagkita raw ito sa kanya dahil naroon nga raw siya ngayon sa Sun City.